sa, ayan, Mark chapter 9, baptism of the worker, tayo lahat. Mark chapter 1, verse 9. At sabi po dito, and it came to pass those days that Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized of John in Jordan. And straightway coming up out of the water, he saw the heavens open and the Spirit like dove descending upon him. And there came a voice from heaven saying, Thou art my beloved Son, in whom I am well pleased. Ipo po tayo lahat. Yun po yung ating pag-uusapan ngayon. Check. Yan. Masyado ma-echo. So, ito po yung baptism of the worker. Ibig sabihin, bakit worker? Kasi si Jesus po, dito sa Mark, ay pinaportray po siya bilang isang Diyos na nagtatrabaho para sa atin. Okay? Siya po ang nag-aasikaso para sa atin. Siya po ang nagbibigay po sa atin ng mga pangangailangan natin. Kasi yung mga nagtatrabaho, syempre yung pinagtatrabaho nila, kunyari, ikaw yung nag-apply sa isang trabaho, at ikaw yung nag-apply, kunwari, ng, sabihin natin, tagapagwalis, o kaya ikaw ay taga dito sa bukid, siguro ikaw yung tagapaglinis ng mga taniman, tagapagtanggal ng damo, dikot, tawag nyo nga dyan. So, ang gagawin nyo, magtatanggal kayo ng damo kasi hindi na kaya ng mag-isa ng tao na namamahala doon. So, dito naman, ano yung pangangailangan ng tao? At ito yung pinagtatrabaho ng Jesus. Pero kaya tinawag natin ito baptism of the worker, kasi dito, siya po ay babautismohan. So, let's pray. Lord, kami po ay nagdarasal ngayong oras para po kami talagang matuto. Kung ano po ba yung essence, bakit po kayo binautismohan, at ano po yung essence, kung ano yung mga mensahe ng mga bagay na nangyari dito sa inyong bautismo. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito na makakapagkinig kami ng inyong salita. And Lord, sa mga taong di po alam kung saan sila pupunta, sa langit o sa lupa, naway sa pamamagitan po nito, though it's not a salvation message, naway ito po ay magindaan para silang makakilala kay Kristo Jesus bilang kanilang Panginoon, sila ay magpapakaalipin sa Panginoon para sila po ay magkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan lamang ni Jesus. Lord, gamitin niyo po ako at naway Lord ulit, ako po ay lagi sumandal sa inyong lakas at hindi po sa akin lakas. At Lord, sa lahat ng tama na aking masambit at ito po ay uunlad namin ay naway Lord, kayo po ang aming makita, kayo ang aming mag-glorify, hindi ako. And Lord, we pray all this in Jesus' name. Amen. So sabi po dito, sa Mark chapter 1, verse 9, di ba sabi, it came to pass in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee and was baptized in John in Jordan. So sa verse 1 to 8, pinakita dito, lalo sa verse 8, sabi ni John, meron dito na darating na hindi ako karapat dapat kahit hawakan o talian o ilagay po o tanggalin po yung tali ng kanyang sapatos. At ito po ay si Jesucristo ang binabanggit po ni Jesus. Ngayon, bakit po kailangan bautismohan si Jesus? Kasi nakita po natin sa verse 8 dito, si Jesus po mismo ay talagang binautismohan. Ngayon, ang binabautismohan po ni Juan Bautista dito ay yung mga taong kailangan pong magsisi. Ibig sabihin ng pagsisipsi po ay hindi po ibig sabihin pagkukumpisal o kaya kayo ay magre-regret na, ay, dapat di ko na lang ginawa. Kundi ang pagsisisi po na ito ay, ibig sabihin, repentance talaga. Okay? Yung repentance na isa na ibig sabihin, tatalikuran mo na yung pagiging makasalanan. Nasabi na natin ito at paulit-ulitin natin ito kasi baka hindi kayo makaalala kung na i-repentance. At para pag tinanong ko sa iyo, ano ibig sabihin ng pagsisisi sa Biblia? Ang pagsisisi po sa Biblia ay ibig sabihin ayaw na natin maging makasalanan. Kasi ito po yung natural na tayo ay makasalanan. At ang gusto natin dahil tayo makasalanan, tayo ay nagkakasala. Okay? So ayaw na natin maging makasalanan, hindi na tayo natutuwa sa pagiging makasalanan kasi gusto na nating sumunod sa Panginoon. Gusto na nating manampalataya kay Jesucristo na ating Panginoon. Kaya sabi nga natin, Panginoon natin siya, gusto natin siyang sundin ng buong pagmamahal. Excited tayo na masundan siya sa lahat na makakaya natin sa pamamagitan ng banal na Espiritu. So, ibig sabihin, doon may pananampalataya tayo. Kahit anong sinabi niya dito sa kanyang utos, gustong-gusto na nating gawin yun. Yes,
Sasabihin natin, lumalaban yung ating katawan, pero sa pamamagitan ng lakas ng banal na Espiritu ay gagawin natin ito. So, ito, bakit kailangan bautismohan si Jesus? Ibig sabihin ba makasalanan din si Jesus? Ibig sabihin ba ganun yung nangyari kay Jesus? Na si Jesus po ay makasalanang tao at kailangan siyang bautismohan? Diba? Pero pag tinignan po natin sa Matthew chapter 3, okay, verse 14 and 15, sabi dito, but John forbade him, saying, but John forbade, ibig sabihin forbade, sabi, ay umaayaw si John at sinabi niya, I have need to be baptized of thee. Sabi ni Juan Bautista, kailangan niya ako yung bautismuhan mo, Jesus. Sabi niya ganon. Okay? Sabi niya, and comest thou to me, at ikaw ay pupunta sa akin? Tandaan natin yan. Pero sinabi ni Jesus sa verse 15 ng Matthew chapter 3, and Jesus answered, sinabi niya ni Jesus, payagan mo ito ngayon. O gawin mo ito ngayon, dahil ito po, ay sabi, for that it becometh us to fulfill all righteousness. Kasi sabi, ito ay dahil gagawin ito para magawa lahat ng katuwiran. At ito po ay ginawa ni Juan Bautista. Ulit, ang ibig sabihin po nito, ang pagbabautismo po ay hindi ito yung nagtatanggal ng kasalanan natin. Naintindihan? Amen? Paulit-ulitan natin ito sinasabi mo po. Okay, amen. So, ibig sabihin po ng bautismo, tayo nagpapabautismo kasi tayo na po ay nilinis na Jesus sa oras na po tayo nananampalataya na siya ang ating Panginoon. Okay? At bilang isang tao, ang pagbabautismo po ay pagsunod sa Panginoon. Ang sinabi dito si Jesus ba ay makasalanan? Hindi. Kahit kailan wala siyang kasalanan. Pero, sabi niya dito, gawin mo ito pagkat ito ay para magawa lahat ng katuwiran. Ibig sabihin, gusto niyang sumunod sa kagustuhan ng Diyos Ama. Okay? Kasi ang bautismo ni Juan Bautista ay bautismo ng pagsisisi. At pag nagsisisi ka, ibig sabihin, syempre gusto mo nang sumunod sa Diyos. Amen? Pero dito si Jesus ay kahit kailan hindi na nagkakasala, pero para siya ay sumunod sa batas niya mismo, dahil kaisa siya ng Diyos Ama. Pag nabasa niyo yung devotion kahapon, ipinakita doon na isa siya ng Diyos Ama at isa siya ng Banal na Espiritu. So sabi niya, para ako sumunod sa batas, magpapabautismo ako. At kung naalala niyo, 2 weeks ago, ang nangyari kasi dito sa Matthew chapter 28, verse 18, 19, 20, makikita niyo po dyan, sabi ni Jesus, bautismohan niyo yung mga tao sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Okay? So dito makikita natin si Jesus po ay nagpabautismo, hindi dahil para mawala ang kanyang kasalanan, kundi wala na siyang kasalanan at kailangan niyang sumunod. Ganon din tayo. Nabigkasan natin to o napag-aralan natin to sa Baptist Distinctives, sa 2 ordinances. Yung una is bautismo. Ba't kailangan mo bautismo? Kasi ikaw ay ligtas na. Ibig sabihin, ikaw po ay wala ng kasalanan sa pamamagitan ni Jesus. Dahil siya na yung nagpalit. Siya ang naging sakripisyo para sa mga kasalanan natin. Siya yung namatay sa krus para sa mga kasalanan natin. At gayon din, no? Tayo ay nakikita na tayo ay mabuti dahil nakikita ng Diyos, Ama at ni Jesus. Yung ating katayuan ay yung kabutihan ni Jesus. Okay? At dahil sa ating sobrang pagmamahal kay Jesus, gusto natin magpabautismo. Okay? Ang ibig sabihin ulit po ito ng baptism or bautismo, pag nakikita niyo po dito, ang baptismo po, ibig sabihin, ang baptizo po sa Griego, ibig sabihin po ay submerge. Ibig sabihin ng submerge is, ano niyo ba yung submarine? Sabi submarine. Nasa ibabaw ba lagi ng dagat o nasa ilalim? Nasa ilalim. So, ibig sabihin ng baptizo talaga is a Greek word. It means submerge. So, siya po ay nilublob po sa tubig. Kaya po tayo, pag kayo po ay ligtas na, okay, doon po nanggaling yung baptist. Ibig sabihin ng baptist dahil yung mga Kristiyano po ng mga unang panahon, paulit-ulit tayo dito, ano nangyayari? Dahil po nang nauso po yung baptismo habang baby pa, dahil akala nila yung baptismo yung nagtatanggal sa kasalanan, ay inuulit ito ng mga Kristiyano.
Kasi sabi sa Biblia, dapat ikaw muna ay siguradong nakakilala na kay Kristo bilang siya ay Panginoon at ikaw ay nagpapakaalipin na para ikaw ay ligtas sa kasalanan. Ibig sabihin, ikaw ay malinis na. At nakikita talaga sa'yo na ikaw ay tunay na nanampalataya sa Panginoon. At pag ganun, ini-invite kayo ng salita ng Diyos na magpabautismo. Pag di pa kayo nagpapabautismo, dapat magpabautismo tayo. Kasi katulad dito na pag-aralan din natin, yung bautismo ay katulad ng nangyari kay Jesus na katulad ni Jesus na namatay. Picture lang to paghaling tulad lang to. Habang nasa tubig, tayo namatay sa kasalanan natin, katulad si Kristo, namatay para sa kasalanan natin. Pagkaahon ulit, tayo ay binuhay na magmuli at binago na. Amen? Ibig sabihin tayo, buhay na tayo espiritual. Amen? At bago na tayo. Ganon din si Jesus sa kanyang pagkabuhay na magmuli. Pero tayo ay binuhay tayo espiritual dahil bago tayo naligtas, tayo po ay patay espiritual. Kaya tayo pupunta sa impyerno kasi nawala yung ugnayan natin sa Diyos Ama. So, yun po ang ibig sabihin. So, tayo kaya, kapag hindi ka papautismo at ikaw po ay siguradong ligtas na, kailangan mo po magpapautismo. Okay? Kaya nung minsan nagkaroon tayo ng pandemic yun nagsigurado muna ako kung ligtas talaga kayo. Yung iba naman umuoo, yung iba nagpapakita. Pero minsan, pagkatapos nun, sila naman po ay hindi nakikitaan ng prutas. Pero sana pag ikaw ay ligtas, di ko sinasabing hindi ka ligtas. Kaya ikaw nakakaalam na ng Diyos Ama. Okay? Ay sana po, tayo po lagi ay magpakita ng pagsunod sa Diyos. And dito po, yun po sa verse 9, ito po talaga ay pagsunod sa Diyos. Amen? Pagsunod sa Diyos. Tandaan niyo po ng mga panahon po dati, ang pagpapautismo po, pag nakita po na ikaw ay Kristiyano, nangyayari sa'yo, pwede kang patayin. Pwede kang pahirapan. Pwedeng pahirapan yung mga pamilya mo. Kasi yung mga Kristiyano noon, hindi katulad ngayon siguro na, sila noon po, wala silang katakot-takot. Pag sinabi nilang Kristiyano sila, Kristiyano sila. Pwedeng sila yung mamatay, pwedeng mahal nila sa buhay yung tutugisin. Pero hindi nila bibitawan yung pagiging Kristiyano nila. Amen? Kahit kailan. Kaya ngayon ibang mga Kristiyano, tinatakwil ng mga kapamilya nilang o kamag-anak nilang hindi Kristiyano. Sabihin din na namin sila kamag-anak. Kasi ayaw mamatay ng mga kamag-anak. Kasi yung Kristiyano is all out para sa Panginoon. Amen? Okay? Bakit kaya bumabait yung Kristiyano ulit? Isingit lang natin to. Kasi sinusunod ng mga Kristiyano yung utos ng Diyos. At sa pagsunod ng utos ng Diyos, hindi pa babait yung tao? Babait. Amen? So dito po, yun po yung una po sa verse 9. Ito po ay pagsunod, katulad ng pagsunod ni Kristo sa Diyos Ama. Ulit, ang bautismo mo po ay hindi po kahit kailan magtatanggal ng inyong kasalanan. Ang tamang paraan para matanggal ang inyong kasalanan ay pagtanggap kay Kristo bilang inyong Panginoon. Ibig sabihin, magpapakaalipin tayo. Pero kung konti lang yung gustong gumawa nito, bakit? Kasi mayabang. Yun yung pinaka punot dulo. Mayabang. May pride. At hindi matanggap na kailangan nila sumunod kay Kristo. Yung hiya minsan ng mga tao na hindi nila magawa yung tama kasi nakakayas ang katawan, tawag po doon, pride pa rin yun. Kasi nahihiya sila na gawin yung tama para sa Panginoon. Okay, sa verse 10 naman, ang sabi dito, and straightway, ang ibig sabihin po ng straightway, ay agad-agad. And straightway, coming up out of the water. So makikita natin talaga nakalubog si Jesus dito. So agad-agad, pag-ahon po ni Jesus mula sa tubig o paglabas niya sa tubig, he saw the heavens. Nakita yung langit. Ano nangyari po sa langit? And open. Bumukas po yung langit. Ibig sabihin, pag nakikita natin na kulay blue yung langit yan o maulap, pero sabihin natin kulay blue. Pag bumukas yan, ibig sabihin sigurado may maliwanag na lumabas dyan. At siguro pag bumukas yan, baka makita natin na merong kalawakan din. Yung parang gabi. Pero may liwanag, matinding liwanag na lumalabas po doon. And the spirit like a dove, diba? At meron isang espiritu, at yung espiritu na ito ay hindi yung kalapate, mukha siyang kalapate.
Diba? Descending upon Him. So makikita po natin dito, yung Espiritu po, yung banal na Espiritu po, na mukhang kalapati po, ay bumaba kay Jesucristo. At pag makikita po natin, ano ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin lang po nun ng banal na Espiritu ay kaisa ng Diyos Anak na si Jesus. At makikita po natin yan sa John chapter 14. Sabi doon, pinapangako ng Panginoon at sinasabi rin doon na kaisa nila. Isa sa katulad nila na si Jesus. Sabi niya, na katulad namin ng Diyos Ama ay yung banal na Espiritu. Makikita niyo sa John chapter 14. Diba? Di ko kayo iwanan mag-isa. May katulad ko, yung banal na Espiritu, siya po ang magbibigay sa inyo ng kasiyahan. So, yung banal na Espiritu po iyon. So, yung banal na Espiritu po ay iisa ng Diyos, Anak. Yun po ang importansya po ng mensahe tungkol dito. Iisa po yung banal ng Espiritu at ng Diyos, Anak. At may kita po natin dito, ano yung gawain ng banal na Espiritu? Siya po yung nagbibigay sa atin ng paalala kung ano man ang tinuro ni Jesus sa atin. O ang tinuro ni Jesus ayon sa salita ng Diyos. Dahil dito sinabi niya nga sa mga apostolos niya, papaalala ng banal na Espiritu sa inyo lahat ng itinuro ko. Bakit? Siyempre, siya rin yun eh. Pero sa katauhan ng banal na Espiritu. At yung nakakatuwa pa doon, pag ikaw po ay Kristiyano, may power ka. Diba? Wala si Jacob ba? So, may power ka. Ano yung power na yun? Power na ikaw po ay makahindi sa kasalanan. Power na ikaw ay makaiwas sa pagkakasala. Amen? So, yung mga bagay kaya wala na tayong excuse bilang isang Kristiyano pag sinabi mo ikaw ay talagang alipin na ni Jesus, Panginoon mo si Jesucristo, wala tayong excuse na, hindi ko kaya yan. Hindi talaga kaya natin ito, pero binigyan tayo ng pinakamagandang tutulong sa atin, at ito yung banal na Espiritu. At ito yung makapangyarihan yan, kaya kailangan natin gawin kung ano yung dapat gawin natin ayon sa salita ng Panginoon. Amen? So, yung mga bagay na yan. And, isa pa, pag tinignan po natin sa verse 11, and there came a voice from heaven. So, meron isang salita o malakas na salita. Namang malakas ito. Or sabihin natin, hindi malakas, pero rinig ng mga tao. There came a voice from heaven saying, nagsalita, galing sa langit, Thou art my beloved son. Sabi niya, ikaw ang aking pinakamamahal na anak, in whom I am well pleased. Okay? Sinabi po dito yung salita, sabi, ikaw ay ang aking pinakamamahal na anak. Okay? Ang anak dito ulit, sa Griego ay ihos. Okay? Ihos. At ang ibig sabihin po ng ihos po ay kapareho niya. Okay? Kapareho po ni Jesus. So, ibig sabihin, iisa sila. Sinabi ng Diyos Ama, ito yung aking kapareho, ito yung aking anak. Ibig sabihin, Diyos si Jesus. Iisa sila. Kung saan, sabi niya, pinakamamahal ko pa ito. Siyempre, siya rin yun eh. Diba? Pero dahil sinabi niya nga, ito yung pinakamamahal kong anak, sabi niya dito, kung saan ako ay tuwang-tuwa. Bakit tuwang-tuwa yung Diyos Ama? Pero sabihin muna natin to, ang Diyos Ama at Diyos Anak ay iisa. Kasi pag tinignan natin yung Son dito, sa verses to na Mark chapter 1 verse 11, at pinagkumpara natin yung salitang Son sa John chapter 1 verse 12, di ba? Ano ba yung John chapter 1 verse 12? But as many as received to him, gave him power to become the sons of God. Ang sons po dito ay ibig sabihin sa Griego ay teknon, magkaibang salita po yan. Ibig sabihin nito anak. Anak lang. Okay? Hindi siya yung kaisa o kapareho. Ibig sabihin dito, anak. As in, si Boy at saka si Rachel, anak nila si Stephen. Tama ba, Stephen Kyrie? Yun po yun. Hindi ibig sabihin na si Boy at si Stephen ay iisa. Yun po ang pinagkaiba sa Mark chapter 1 verse 11.
Sabi niya, iisa kami. At sinabi rin po dito, galing na yan sa Diyos Ama, dahil syempre, nasalin na to sa English, nasalin din sa Tagalog. Sa John chapter 10 verse 30, diba? Ang sabi ni Jesus naman dito, I and my Father are one. So, napaka-linaw na po ito. Ibig sabihin, ang Diyos Ama at ako ay iisa. Iilan yung Diyos natin? Kasi makakarinig kayo ng marami yan eh. Kayo, tatlo nga yung Diyos nyo. Iisa lang Diyos natin. Amen? Maraming mga verses yan. At marami pa ito. Hindi lang dalawa, kundi maraming verses. Kasi pagbibintangan tayo sa mga bagay na iyan. Ngayon, sa mga verses ito, hanap pa tayo ng mga verses na iba about the Trinity. Kasi wala naman kayo makikita na Trinity dito sa Biblia. At itong pagbibinyag po kay Jesus, ipinakita po dito, lumabas yung kanyang tatlong katauhan. Ibig sabihin, tatlo pa rin Diyos, hindi po iisa pa rin yan. Okay? So, 1 John chapter 5 verse 7, alam niyo yung 1 John chapter 5 verse 7, ang sinasabi ng iba, okay, 1 John chapter 5 verse 7, isiningit lang ito sa Biblia. Sabi nila. Kasi wala naman daw yan sa ibang manuscript. Pero sa manuscript po ito. Okay? Sabi ko dito, sa 1 John chapter 5 verse 7, for there are three that bear record in heaven. May tatlong nagpapatunay o merong recording sa heaven. Meron tatlong may recording sa heaven. At sino ito? The Father. Sino yung the Father? Yung Diyos Ama. The Word. Sino yung salita? Yung Diyos Anak. Diba? Paano masabi natin yung salita yung anak? Kasi pag nakikita natin sa John chapter 1, verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kapag tingin nasa 14 or 16, and the Word was made flesh. Diba? So si Jesus ito, in the beginning, tatlo po ang may record o nagdadala ng record sa langit. Sino yun? Yung Diyos Ama, yung Diyos Anak, at sabi pa dito, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. At yung banal na Espiritu. At itong tatlo ay iisa. Napakamaraming verses pa po nito. Hindi lang po ito yung mga verses tungkol sa salita ng Diyos. O na sila po ay iisang Diyos. Okay? Kasi talaga titirahin tayo na titirahin siya. Kaya ang sinabi natin nung Friday, yung napag-aralan natin yung Friday, yung ating Diyos ay yung tunay na Diyos. Dahil sinabi nga doon, di ba? Yung Father in heaven, sabi ni Daniel doon, okay? The Father ay the God of our fathers. Kasi yung ating Diyos ay sila rin yung Diyos. Siya rin yung Diyos ng mga kinanunuan po ng mga Israelita. Diyos nila Abraham, Diyos nila Moises, Diyos nila Joshua, Diyos ni David. Yun. At napaka-importante po nun. Kasi yung Diyos natin, si Jesus po ay Diyos din. Kaysa ng Diyos Ama. Pag meron nagsasabing hindi Diyos si Jesus, maling doktrina po yun. Iba yung Diyos na kinikilala nila. Pag sinasabi nilang, ang banal na Espiritu ay hindi Diyos, kundi lakas lang o puwersa, ibang doktrina po yun. Hindi po nila Diyos ang Diyos po natin. Pag sinabi nila yung Diyos po nila ay ibang nakasulat dito ay ayaw nilang sundin o dadagdagan nila yung nakasulat dito, di tayo kaparehas ng Diyos. Kasi nakalagay na rin dito na bawal magdagdag at bawal din magbawas ng salita ng Diyos. Amen? Kasi yung Diyos natin, sinusundod natin ayon sa salita ng Diyos, hindi natin sinusunod ayon sa kagustuhan natin. Gusto ko lang po iulit itong na pag-aralan natin ng Sunday kasi yung iba, gagawa sila ng sarili nilang Diyos-Diyosan. Yung ayon sa kagustuhan lang nila. Pag hindi nila gusto yung nakasulat dito, hindi nila susundin yan. Naintindihan? Kaya nga minsan nakakalungkot, sabihin na may Kristiyano daw at ang simbahan nila LGBTQ. Hindi po Kristiyano yung mga ganun. Hindi tayo isa ng Diyos. Amen? Kasi ayaw ng Diyos po ng LGBTQ. Hindi ko sinasabing kaaway natin LGBTQ. Pero sila ay makasalanan at kailangan din nila ng kaligtasan katulad po natin. Kung bago tayo maligtas,
makasalanan tayo, kailangan natin kaligtasan. At salamat sa Diyos sa ligtas tayo. Kailangan natin silang bigyan ng magandang balita. Naintindihan? Siyempre, medyo masakit to. O minsan, masakit na masakit sa kanila pag marinig nila yung mensahe na ito. Kasi ito yung nakalagay sa salita ng Diyos eh. Amen? Sabi niya, huwag mong dagdagan, huwag mong bawasan, kundi madagdagan yung mga sumpa na nakasulat dito sa salita na ito sa inyo. Naintindihan? So, yung mga bagay na, ganun po, ka-importante po yung bautismo ni Jesus na pinakita po yung isa sa ng Diyos Ama at Diyos Banal na Espiritu. Ulit, sabi nga natin, ang title po ng ating pinag-aaralan ngayon is The Baptism of the Worker. Kasi si Jesus yung nagpapagal o nagpagal para sa atin para tayo ay maligtas. Amen? Kaya isa pa dito sa mensahe sa verse 11. Isa pa sa mensahe dito sa verse 11. Ang nakasulat dito, di ba? There came a voice, "Thou art my son, my beloved son." Mahal na mahal ng Diyos Ama yung kanyang anak. Kahit sabihin natin isa ito sa kanyang katauhan, mahal na mahal niya itong anak na ito. Kaya sa John 3:16, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kasi only at saka begotten, isa lang ibig sabihin nun eh. Kaisa-isa. Kaya sa Tagalog, itawag natin doon kaisa-isang anak. Kasi paulit-ulit, isa ko lang itong anak eh. Pero ibibigay niya ito. Diba? Ibibigay niya ito bilang isang sakripisyo para sa mga kasalanan natin. Nagginawa ni Jesus yun. Isipin nyo, katulad na kay Abraham. Si Abraham po, 99 years old bago nagkaroon ng anak sa kanyang asawa na si Sarah. At nung mga 30 anyos ito, sabi ng Diyos sa kanya, ng Panginoon, kailangan ko na isakripisyo mo yung anak mo para sa akin. Ibig sabihin ng sakripisyo doon, kakatayin si Isaac doon sa bundok. Walang kabog-abog anong ginawa ni Abraham. Isasakripisyo niya sana si Isaac. Pero pinigilan siya ng Diyos. Yung ganun po ay parang yung pinapakita ng Diyos Ama. Parang ito yung kahalintulad. Pero ito matutuloy talaga to. Para lamang maligtas yung mga tao sa mga kasalanan. Amen? At yung mga ligtas na dito, tayo nakaka-benepisyo na ng bagay na yan. And ito po ay nakakatuwa. Sobrang saya po natin tungkol sa bagay na yan. So dito po, isipin nyo na lang, kaisa-isang anak, papatayin, diba? Siyempre, masakit sa ama ito. Kunyari, si Mang Jaime, tsaka ako, wala akong anak. Wala pa kaming anak. May edad na kami. Pag nagkaanak kami, syempre talagang sobrang pagmamahal yan. Eh, pag hiningi ng Diyos sa amin yan, God willing, mabigay namin. Pero yung Diyos, hindi nagdalawang isip. Inutusan niya anak niya, anak, kailangan mo maging tao. Magkakatawang tao ka, mararamdaman mo yung hirap, pagiging isang tao. Hindi lang dyan, alipustahin ka, papahirapan ka, at ikaw ay, torturin hanggang mamatay. Para sa kasalanan nila. Wala kang kasalanan, pero para sa kasalanan nila. Para kung sino yung mananampalataya, sila ay hindi maglalaho. Kaya nga dito makikita nyo, sabi, whom I'm well pleased. Pag ibig sabihin, beloved, mahal na mahal. Okay? Kasi, tinitreasure ng Diyos yung kanyang anak. Katulad, kunyari ako magkaanak, sa mga hayman magkaanak, kunyari, isa lang yan, tinitreasure yan. At walang magulang na gusto na mamatay yung anak bago yung siya. Lalo na pag mahal na mahal niya yung anak niya. Napakasakit nun. Ewan ko sana naman hindi mangyari. Kasi yung iba, sabi ng iba, mas matatanggap pa nila mamatay yung kanilang kabiyak o yung kanilang asawa kaysa sa anak nila. Ewan ko, siguro galit sila. Pero iba, kunyari, mahal na mahal nila yung asawa nila, mas matatanggap pa nila kasi syempre edad din. Di ba? Pero yung anak nila na sobra-sobra, hindi nila makayanan yun. Kasi isipin mo,
Siyam na buwan dala-dala ng nanay yan. At yung kapag yung tatay, matinong tatay, siyam na buwan, inaasikaso ng tatay yung mag-ina niya. Pinoprotektahan, pinapakain na maigi. Para maging malusog yung anak, maging malusog din yung nanay. Kaya nga kadalasan, kunyari, pag mamimili, sino ba yung dapat, kunyari, yung ipapanganak yung bata, parehas delikado. Kunyari, minsan kasi, pag ipapanganak yung bata, may sakit kunyari pala sa puso yung nanay. Sabi mo, mamimili ka, sino yung mabubuhay, yung anak o yung nanay. Kadalasan pinipili ng tatay yung anak. Di ba? Kadalasan ganun. Malungkot. Pero gusto ko lang ipakita dito gaano po ka-importante yung anak dito sa Diyos Ama. Gaano ka-importante kaya mahal na mahal niya at isinakripisyo niya. Sabi niya dito, hindi lang beloved, well pleased. That I am well pleased. Ibig sabihin, ako ay tuwang-tuwa. Ba't tuwang-tuwa yung magulang? Kunyari sa anak. Ano yung iniisip natin parang maging matuwa yung magulang sa anak? Nagbibigay ng pera sa nanay, sa tatay? Ganun ba yan? Paano pag kunyari kasi laki pa lang niya nila Michelle tsaka ni Princess? Diba? Nung makapagbigay na ba ng pera yan, uy, Nay, sabi nito, Nay, bibigyan kita ng pera, sumahod na ako, 50 mil. Hindi pa. Ilang taon na ba si Princess? 6. Pag sahod ka na ba ng 50 mil? Kadalasan yung basic pa lang ngayon, pag bagong graduate ka, usually 12,000 eh. Di ba? Hindi ganoon. Kundi kasi, bakit? Kasi si Jesus po dito, nung ginawa ni Jesus dito, bakit tuwang-tuwa siya? Dito po siya ay nagpabinyag. Siya po ay sumunod. Yung ipapanganak pa lang po dito, tayo magpapasko na tayo, December na bukas, di ba? December 1. Magkakaroling na ba tayo? Teka lang, meron pa pala akong turo bukas sa OBBC, last huling turo. Magpapa-final exam pala ako doon. Sana sa ADOS. No? Para makapag-ipon tayo. So, magpapasko na sa December 25. At dun po, pumayag po si Jesus na siya po ay magkatawang tao. At alam ni Jesus yung kanyang misyon pag nagkatawang tao siya. Sabi niya, dito sa langit, di ako nagugutom. Dito sa langit, di ako napapagod. Dito sa langit, kahit ako yung pinakamakapangyarihan, may mga anghel akong taga-silbi ko. Di ba? Dito sa langit, walang lungkot. Tapos sabi niya, dahil kailangan, ako ay magkakatawang tao. At pag ako ay magkakatawang tao, di ba, pagpanganak ng bata, minsan pinapaiyak. Pero kadalasan umiiyak agad yung bata. Di ba? Kasi nabibigla, galing dito sa loob ng tiyan. Paglabas niya, mabibigla, uy, wala na ako dun sa bahay bata. May hangin na pumasok na sa akin. Kasi paglabas pa ng bata, pero kung pag nakakita na kayo, paglabas ng bata, sinapupunan, maliit yan. Tapos parang biglang mag-i-inflate. Pakonti-konti, lalaki. Kasi mahanginan na siya eh. Diba? Kasi iiyak na yung baby. Ibig sabihin, healthy yung baby. Pero syempre, mabibigla rin yung baby kung bakit ganun yung kanyang kapaligiran. Hindi man niya nakikita, pero ramdam niya, sabi, ay, iba na dito. At pagpanganak ng bata, di ba, magugutom na yan. Siyempre sa loob ng tiyan, ba't di nagugutom? Kasi yung nanay nahihirapan eh. Nakakabit yung kanyang pusod sa pusod ng nanay. O sa nanay. Kaya nabubusog yung bata. Makakaramdam na yan ng sakit ng tiyan, makakaramdam na yan ng init. Diba? Nung bata kasi ako, hindi pa naman kami, wala pa yata ang pampers nun, wala pa mga diaper nun. Ang diaper namin, yung hindi pandible. Yung talagang cheesecloth tawag nila doon eh. Lampin. Lampin talaga. Sa lalaki, mas makapal yung harap. Pag sa babae, mas may buhol doon sa ilalim. Kasi nagkapalit rin ako ng lampin ng kapatid ko babae dati. Tinuruan ako pero hindi ako yung magpipin eh. Kasi baka mapardibli ko yung kapatid ko babae ng 3 years old lang ako nun eh. Mamaya, napardibli ko dito. Patay. Pero, tinuturo sa akin ng nanay. Kaya nung elementary kami, tinuturuan din kami sa mape namin. Paano maglampin ng bata. Buti nga meron ng diaper eh. Diba? Pero dagdag gastos sa iyo. Yung lampin naman, dagdag labahin. Si Sister Sally, nakaramdam yan. Dagdag, lampin pa po ba nun, sila Boy Boy?
Labahin ng labahin yan. Pati tatay ko naglalaba eh. Eh, yung tatay ko ayaw niya yung washing machine yung lampin dahil nagka-crashes daw kami. Kaya siya talaga kinakamay niya na laba para maganda rin daw yung banlaw. Mabilis lang naman matuyo yung lampin eh. Kasi tela lang naman yun. Pero isipin niyo, di ba? Magkakarashes yung baby. Di nakakaramdam na siya kung ano nararamdaman natin. Tapos yung paglaki ni Jesus, mamamatay lang rin siya. Pagkatapos niya magturo, pagkatapos niya pakainin, pagkatapos niya pagalingin yung mga tao, ano mangyayari? Ipapatorture lang siya. Pero dahil sa kanyang kamatayan, tayo nakakadama ng, sa aking mga ligtas, nakakadama tayo ng alin? Ng biyaya, ng saya, kasi tayo po ay ligtas na alam na natin kung saan tayo pupunta. Kasi mga taong ligtas, o taong talagang sinabi Panginoon ko si Jesus, ay pupunta saan? Sa langit. At alam na natin yan. Amen? So yun po ang ibig sabihin po nun, I am well pleased, masunurin. Kasi masunurin tong anak ko. Kahit sabihin natin iisa sila, pero siya po ay sumunod sa plano ng Diyos. Sa plano niya mismo sumunod siya. Amen? Eh tayo kaya masunurin kaya tayo? Mahirap maging masunurin sa Diyos pag hindi ka ligtas. Mga ligtas nga, nakikita namin na meron kaming sablay. Marami pa rin kaming sablay at kami ay nagpapasalamat sa Diyos pag nakikita niyo kung mukha kaming banal. Salamat sa Diyos yun. Hindi sa amin yun. Pero dahil sa Diyos kami po ay nakakasunod dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya kapag hindi ka paligtas, hindi mo mababago yung sarili mo. Amen? Katulad mo dati, sa Kristan din ako. Simula grade 3, 9 years old hanggang 16 years old. Diba? Napaapo ako dun sa paniniwalang yun. Pero sa kulit ko, sa Kristan ako nun, 14 years old pala, 13 years old pa lang ako. Bangingi na ako pag may saltik na rin yung utak ko, hindi nakakatawa eh. Kasalanan eh. Diba? Tapos may kita mo, nadudun ako sa altar ng simbahan kung nakaganon pa. Nakaputi pa, kala mo, baik-bait eh. Baik-baitan pala. Di ba? Kasi kapag ikaw ligtas, hindi ka tulad nung nakakilala na ako kay Kristo Jesus na siya ang aking Panginoon. Nasusunod ako, siya binago ako, iba eh. Hindi napakitang tao eh. Relasyon na yan kay Jesus eh. Yung relasyon mo na ayaw mong magalit si Jesus sa'yo, ayaw mong malungkot si Jesus dahil magkakasala ka. Yung relasyon na, alam mo, kahit kailan hindi mo mababayaran yung binayaran ni Jesus para sa'yo. Kasi utang natin yun eh, na niligtas tayo mula sa kasalanan eh. Ang laking utang ng kasalanan natin para sa Diyos. Pero siya na yung nagbayad para sa akin. Sa sobrang pagmamahal ko sa Diyos, sa pamamagitan lamang ng banal na Espiritu na bigagawa ko ito, is yung relasyon ko sa Panginoon. Hindi ko sinasabing perfecto ako dahil kapag in-enumerate ko yung mga mali ko sa isang araw, sabihin niyo, Pastor, napakababaw naman yun. Pero kasalanan yun. Amen? Kasalanan yun. Yung konting mainis lang ako sa isang tao, ano ba naman itong taong to? Ang bobo-bobo, parang ganun. Parang pag nagdadrive ako, minsan, kapag hindi ako aware sa akin iniisip, parang kanina, meron isang taong nagmamadali ng todo doon. Naka high ace na van. Yung bago pa na high ace na Toyota high ace. Highway na highway, pag umatras, wala eh. Ang takbo ko nun parang 60, 70. Nandun eh. Highway na highway. Bigla na lang magbabaking ng gano'n. Wing! Buti na lang, malayo pa ako nung ginawa na yun. Pero pag kunyari nasa mga 3 metro lang yun, delikado na yun eh. Mahirapan na akong umiwas nun. Di ba? Nakapreno pa ako nun. Medyo nagulat ako eh. Sabi ko, ay, grabe naman. Na-control pa. So maya-maya, nakadrive na ako. Tumatakbo na ako siguro 80 yun. Kasi si rice speedometer ko hindi ko pinaayos ulit. Bigla na lang yung van na lang yun. Biglang gumanon. Kinat pa ako sa harap. Gulat na naman ako. Buti na narinig ko siya sa likod. Pero hindi ko inasahan na mangkakat siya. Nang ganon. Tapos sobrang bilis yan. May kita ko talaga. Nung kinataw sa, bobo naman nun. Sabi ko, ay, ano ba naman yan? Nagkasala na naman ako.
Diba? Kasi, sabi, parang inis ako nun eh, pagkasabi, ay, bobo naman nun. Diba? Eh sa atin, parang hindi naman sa akin. Normal lang sa atin yun. Na, pamura-mura pa nga yung iba sa inyo, di ba? Nung bata ko, pamura-mura lang eh. Pero those small things, hindi ko man nasabi ng diretsahan mula sa aking bibig, pero sa isip ko, ganun yung naisip ko. Mali na yun, di ba? Kaya sabi ng Panginoon, pag mula sa iyong puso pa lang, at ginawa mo na yun, inisip mo na, ay, itong mga bagay nito, imbis na iwasan, kasi sinasabi ko na sa isip, asar na ako nun eh, dapat hindi ako asar nun eh. Di ba? Kasi hindi ko minamatyaga yung sarili ko. Amen? So those small things, sa isang buong araw, papansinin nyo, nakakahiya na sa Panginoon yun. Amen? Pero mapapansin nyo, bakit ko masasabi dito yun? Di ko sinasabi para ipagmalaki ko, di sasabihin ko, napakalit na bagay man lang yun, is isang bagay na dapat na nating iwasan. So habang tumatagal tayo ng tumatagal sa pananampalataya, mapapansin natin yung mga maliliit nating mali. Ang dami niyan. Lalo na pag constant kayo nagbabasa sa salita ng Diyos, at maintindihan niyo yung ibig sabihin ng salita ng Diyos, ay ang dami ko pa palang ginagawang masama. Diba? So, iwasan natin yung mga bagay na yan. Maintindihan? So, sana tayo katulad sa atin na pag-aralan ngayon. Verse 8, diba? Verse 9, si Jesus po, siya po ay nagpabautismo dahil po sa pagsunod po sa Diyos Ama. At napag-aralan po natin dito, ang bautismo po kahit kailan ay hindi nagtatanggal ng kasalanan. Kundi kung ano yung mismong nilalaman ng puso natin. At sa oras na tayo po ay talagang nanampalataya sa Diyos, ano mangyayari? Tayo ay papatawarin sa mga kasalanan natin. Kaya nga sinabi yun sa John 3:16, sinabi rin yan po sa Romans chapter 10 verse 9 and 10, 13, kung bakit tayo maliligtas. Romans chapter 6 verse 23, diba? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. Kasi papatawarin tayo ng Diyos. Babaguhin tayo ng Diyos. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, marami yan. And sabi nga rin po sa dito po, nagpapabautismo tayo dahil sa pagsusunod sa Diyos. At dito may kita natin sa verse 10 na yung banal na Espiritu ay kaisa na Jesus. At sa verse 11, may kita natin yung Diyos Ama ay kaisa ng Diyos Anak. At kung bakit siya po ay mahal na mahal niya po yung Diyos Anak, sinakripisyo niya po yung kanyang anak. At bakit siya tuwang-tuwa sa kanyang anak? Kasi masunurin. Sana tayo matuto dito sa ating na pag-aralan na ito. Kahit maikli, ano ba ito? 42 minutes na nga eh, no? Okay. Sa mensahe po na ito, sana maalala natin mga bagay nito. Pag hindi ka pa bautismo, may outing tayo sa yung mga hindi pa nababautismo, mag-outing tayo sa December. KKD yun ha. Ipon-ipon kayo kahit 1,000 lang, 2,000. Ay, magkano ba yung ban? Mga ganun, magkaroon lang kayo ipunin nyo. Magkakaroling po. Kasi may pagkain pa doon, di ba? O, sagot ko na yung 5 kilong liempo. Ay, naku, nasulat dito, 5 kilong liempo. 2.5. Na 2.5 ako na dito. Wala yan, nabanggit ko na eh. Di ba? 2.5. Ha? Libre din. Sama yung mga magulang niyo, mga young people dito. Mga kapatid nyo rin. Pero wag na yung mga tito-tita, ha? Okay. wag na yung barangay. Yung immediate family lang. Nanay, tatay, kapatid. Okay? So, yung mga bagay na yun. So, let's bow our heads and pray. Sa mga hindi pa po ligtas po dito, inaanyahan ko po kayo na kilalanin niyo si Jesus bilang Panginoon. And sana ito po, hindi po ito magic prayer, kundi po ito ay pagdarasal. Pwede niyong gayahin, pwedeng hindi. Mas maganda pag sarili niyong salita po, dahil gagabayan po kayo ng banal na Espiritu. Lord, sana po yung mga hindi pa po ligtas dito, sana mula sa kanilang puso, ay gusto nilang magkaroon ng tamang relasyon sa inyo. Na kayo po yung unang-una nilang mahal. Katulad po ng una naming mga kasamahang Kristiyano, na talaga ikaw po ang pinaka-importante bago ang sarili, bago yung mga tao sa paligid nila. Katulad din po ni Jesus na napakamasunurin po.
Naway Lord, talaga sabihin nila, Panginoon, ikaw ay aking Panginoon at talaga ako ay nagpapakaalipin sa iyo. Pagkat naintindihan ko ay ikaw ay Panginoon noon pa po, bago po magsimula ang mundo. At kailangan ako ay nagsisilbi at sumusunod sa inyo. Lord, patawarin mo ako dahil pagkat ako ay makasalanan. And Lord, na sana itanggapin niyo. At alam po namin, Panginoon, pag galing po sa kanilang puso na talagang sila po ay umaamin sila yung makasalanan at talagang sisisi at gusto pong gayon kayong Panginoon at mananampalataya sa inyo, iisa lang naman po, ibig sabihin nun, ay sila po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At may kita rin po namin na talaga sila ay binago po ninyo, pagkat ang kanilang puso ay gusto magsilbi sa inyo, sumunod ng totoo. At ganun din, Lord, kami po ay nagpapasalamat pagkat naging napagagandang ehemplo po ninyo kayo po sa katauhan ng Diyos Ama na isinakripisyo niyo po ang inyong anak na pinakamamahal para lang sa amin at kayo po bilang Diyos anak na talagang masunurin naway ikaw po ay aming sundin. At bilang kayo Diyos, bilang sa inyong katauhan na banal na Espiritu, pagkat kayo po ay nasa amin, naway gamitin po namin kayo lagi para sumunod sa inyo at ganun din po Panginoon ipahayag po ang magandang balita sa aksyon at sa salita po, Panginoon. At naway, Lord, hindi po namin pagmayabang ang aming sarili, kundi kayo po palagi pagkat sa inyo po lahat ng gagaling, lahat ng magandang bagay, magandang ugali, magandang salita. At naway, Lord, i-bless rin po ang aming giving ngayong oras ito at mamaya po ay ang aming kainan. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras ito. Naway, Panginoon, biyayaan niyo po yung bawat isa. And we pray all this, Lord, in Jesus' name. Amen. So, magbibigayin po